Unang tagpo niyan, sa Genesis chapter 3. Di ba? Nung i-confront ng Lord si Eve, naku, Lord, hindi po ako kasi yung ahas eh. The devil made me do it. Mga kapatid, Satan cannot make you sin. Ano ang sabi ng James 1:14-15? Basahin ho natin ang malakas. 1, 2, 3. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desires and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Amen? We often blame the devil by saying, the devil made me do it. Pero ang katotohanan, mga kapatid, wala ni isa man sa atin dito, Satan cannot make us sin. Ang ginagawa lang niya, tinitempt tayo. Di ho ba? Parang nakapamingwit na ho ba tayo? Bakit mo nahuli yung isda? Kinawit mo ba? Sino nakakaunawa ng pamimingwit? Inilaglag mo lang yung bingwit mo sa ilog o sa dagat na mayroong pain, may temptasyon. Yung pain, yun ang temptasyon. Nandun lang yon. Eh yung isda, lalapit-lapit, sarap to. Kinagat niya. Hanggang sa makawit siya sa gilid ng bibig niya. At nakita mo ngayon, meron. Inangat mo, meron kang huli. Tanong, ikaw ba ang kumawit? Sige, gusto ko na sagot nyo. Ikaw ba ang kumawit? Sino po ang kumawit? Yung isda. Hindi yung pain. Yung pain na lahat din naman ginawa, nandun lang yung pain eh. Ang kumawit yung isda, kinagat niya eh. Nasarapan siya. Ay dinakawit siya. Kapatid, sa kasalanan, hindi ang dyablo ang may sala kung bakit ka nagkasala. Trabaho niyang mang-tempt eh. So he present the temptation. Ano ho yung binasa natin? Each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire. Yung isdang evil desire niya, kainin yung pain. Eh hindi niya alam, sa loob ng pain, may bingwit. The devil just presents the temptation. But it's up to us. We always have a choice if we're going to bite the bait or not. Amen? Pwede ho ba nating palakpakan ng Panginoon?